Magandang buhay! Ngayon po ay December 31 and barely 2 hours na lang ang ilalagi ang 2024 at tayo pa ay lilipat na sa year 2025. Ano po ba ang mahalagang nangyari sa inyo this year 2024? Siyempre po, meron pong mga gandang nangyari, di po ba? At alam ko, meron po kayo niyan. Ilista nyo na lang. At saka kung ano po yung gusto nyo mangyari this 2025. Ngayon po, i-discuss natin yung pong national budget for 2025, no? Ayan po. At yun po i-discuss natin. Pero bago yun, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Mag-follow kay Gloria Cagacian Villanueva. Ano po? Yan, like, share, and comment. Ano po? Subscribe and press the notification bell. Yun po, pag-usapan natin itong 6.326 trillion na national budget na pinirmahan po ng ating President. At marami naman po siyang binito, na veto. Yan, ilang bilyon din yun. Pero pinakamalaking budget pa rin ay ang Department of Education. Kaya dapat po talaga maraming Pilipino talagang lahat na ay magkaroon ng magandang edukasyon. Yan, di po ba? Yun po, kaya lang po, siyempre maraming mga nagko-comment, di ba? At yung yung isang nabasa ko, naku, naglalaway na naman sa budget na ito. Kasi nga po, marami, ito pa ay sinasabi na ng Lord, lagi niya sinasabi na babasa natin, kung ano po yung nangyayari sa budget ng Pilipinas. Di ba? Wow, kung meron man pong napupunta sa talagang pinag-uukulan ng budget, pero meron din pong napupunta sa bulsa. Ganon daw po. Kaya sinasabi ng Lord, panalangin natin ang ating pong mga tagapamuno. Kasi marami daw po sa kanila yung nagnanakaw talaga ng ng pera ng bayan, no po? Para daw po silang linta, no po? Mga linta na hindi tumitigil sa pagsipsip ng dugo ng kabangbayan. Di ba ganun yung linta? Hindi sila, kung makapitan ka niyan, nakapitan ka dyan, hindi siya, tawag dyan, hindi siya matatanggal hanggat di siya busog na busog. Ganun. At ganun daw po yung marami sa ating mga tagapamuno, no? Na marami sa kanila ang patuloy na nagnanakaw po sa kaban ng ating bansa, ng ating bayan. At dahil dyan, sila po yung patuloy na nagpapasasa sa kayamanan ng bayan. Samantalang ang mga naghihirap, ang mga mamamayan. Siyempre po, ayaw naman natin yun, di po ba? Siyempre, pero ano mga gagawa natin mga simpleng mamamayan? Di ba? Ano magagawa natin? Sa akin personally, ano pang magagawa ko? Di ipag-pray sila. Ano po? Kasi alam nyo kung ano yung problema. Meron po kasing nananalasang espiritu ng pagkagahaman sa ating pong bansa. Yung mga politiko na yan, hindi naman lahat, di ba? Hindi natin alam kung sino, no? Sabi natin, si ganito, si ganyan, nasa problema natin. Di ba? Kaya, ayun, maganda naman dahil meron pong nag-imbestiga nitong nakaraan. At isa sa tagapamuno natin ay nasampulan. At walang iba yan kung hindi yung ating Vice President. Di ba? At nawa, lahat sila maimbestigahan, lahat ng mga tagapamuno. Para naman, hindi naman po masyadong, kung halimbawa 6.32 trillion ang natin ngayon, ang national budget ng Pilipinas, baka naman baka hindi, baka sabi mo na 2 trillion na pupunta sa bunsa ng mga tagapamuno, po.
nawa ay hindi na po mangyari yan. Alam niyo po ba yung sinasabi dito po sa Bible? Sabi ng Lord dito sa Bible, sabi niya, sa James 3, sabi dito, sa James 3, 16, for where you have envy and selfish ambition, sabi niya ganun, there you will find disorder and every evil practice. Ayun, meron pang disorder, wala sa kaayusan, no po? At saka evil practice. Kaya talagang dapat ipanalangin natin na yung espiritu na yon ng pagkagahaman ay hindi makagawa dito sa ating national budget ng 2025. Ayun po. Kasi may espiritu ng pagkagahaman na nasa puso nitong marami sa ating mga tagapamuno. At ayaw po yan ng Lord. You know why? Gusto ng Lord na ang ating bansa ay tawag dito, umunlad. At paano umunlad kung yung pera ng bayan nasa bulsa ng mga gahamang politiko? Hindi naman lahat, di ba? Pero yun nga po, nawa, mga tao, mga tagapamuno ay talagang maging tapat. Yun po yung pag-pray natin. Ano po? Amen po ba doon? So let's pray para sa ating national budget na hindi po talaga siya makulangan at mapunta sa bulsa ng mga namamahala. Amen po ba doon? No, siyempre gusto natin na umayos yung bansa natin sa ilalim ng pamuno ng ating Pangulo. Nawa ay magkaroon din siya ng ang tawag dito, yung discernment, no? Malaman niya kung sino itong kung meron man sa kanyang cabinet ang talagang nangungupit, nagbubulsa, nawa ay mahuli yan, po, magkaroon ng discernment ating Pangulo. At ang Diyos ang gumawa para yung ating bansa talagang umunlad. Amen? Gusto niyo ba yun? Of course! Kasi po, pagka nagtagumpay ang ating bansa, ang ating Pangulo, tayo po ay magtatagumpay din. Amen ba doon? Yun. Di mag-pray tayo ngayon. Lord, patuloy na dinadalayan po namin itong national budget na 6.32 trillion na nawa, Lord, talagang hindi po siya makupitan, hindi po siya manakawan, Panginoon, ng ating pong mga tagapamuno, aming tagapamuno, Lord. Sinasaway po namin yung espiritu ng pagkagahaman, ng espiritu ng corruption dito sa mga taong ito, kundi sa halip, Lord, magkaroon po sila ng genuine na pagmalasakit sa aming bansa na ito po ay umunlad, Panginoon, at hindi po yung sariling bulsa lamang nila ang umunlad, samantala naghihirap ang mga mamamayan. Lord, hayaan niyo umunlad ang aming bansa at makatapos talaga yung aming presidente, Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang termino with flying colors. And by that time, Lord, magiging prosperous, magiging maayos po ang aming pong bansa. Salamat po. Thank you, Lord, in Jesus' name. So, yun po mga kababayan. At ito po ang inyong lola, si Lola Madam Villanueva. Nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye.